Nalalapit na Final War, sino-sinong magtatapat? In episode 1153 nga ipinakita na itong famous panel ng chapter 1121. Itong panel kung saan dinrawing ni Oda kung sino-sino ang possible na maglalaban para makuha ang One Piece treasure. Kasama nga sa panel na to yung obvious candidate sa pagkuha ng One Piece, itong apat na emperor. Sa ibaba naman nila meron ngang mix ng magkabilang panig ng mabuti at panig ng masama. At dahil nga sa kilala na natin ngayon kung sino itong silhouette na to, which is si Shamrock, sa tingin ko nga na panahon na para pag-usapan itong panel na to. Sa video nga na to gagawan natin ang possible matchups yung mga karakter na present sa panel na to. Sino-sinong mga karakter ang maglalaban at sino ang haharapin ng bawat isa sa kanila. Ngayon kung handa na kayo game. Umpisahan na natin itong topic natin. Itong labang Sabo versus Akainu nga ang masasabi nating isa sa possibly na 50-50 pang mangyayari. Dahil as we all know may ilang karakter nga ang pwede ring itapat kay Akainu na meron ding malalim na meaning. Gaya for example ni Garp, ni Dragon, o di kaya si Luffy mismo. Dahil nga sa pinatay ni Akainu si Ace sa harap mismo ni Luffy, pwede ngang harapin ni Luffy si Akainu pagdating ng Final War. Pero para sa akin nga nagfi-fit rin naman itong si Sabo sa role na to. Dahil gaya nga kay Luffy na sobrang devastated sa naging pagkamatay ni Ace, ganito rin naman si Sabo. Bumuhos nga yung emosyon niya nung malaman niya itong balita na to. Ang isang rason nga na nagpakumbinse sa akin na itong si Sabo talaga ang lalaban kay Akainu pagdating ng Final War dahil sa Devil Fruit. Yes, alam naman natin na yung dating Devil Fruit ni Ace na Mera Mera no Mi itong si Sabo na ang nakakain. At kung sakali nga na matatalo ni Sabo itong si Akainu, magandang way nga ito para maipagigante si Ace. Kumbaga nakapaloob sa Mera Mera no Mi yung will ni Ace. At kung itong Devil Fruit mismo na to ang makakapatay kay Akainu, napaka-satisfying nga neto kung magkataon. At dahil napag-usapan na rin natin itong si Sabo na isang revolutionary army, itong labang Garling at Dragon nga parang nakatadhana ng mangyari. Sa introduction pa nga lang ng mga Holy Knights sa kwento, itong si Dragon ang nagpakilala sa kanila. Nabanggit pa niya na once na gumalaw na daw itong mga Holy Knights, doon na sila aaksyon. Yes, alam naman natin na na-promote na itong si Garling into Gorosei. Technically nga hindi na siya Holy Knight. Pero hindi natin pwedeng isawalang bahala yung history ng dalawang to. Way back God Valley incident pa nga lang nag-cross na yung mga landas nila. Ang koneksyon nga nila itong mga anak ni Garling na sila Shanks at Shamrock. Nakita nga nating mas may paki pa itong si Dragon sa dalawang bata na to kesa sa totoo nilang tatay na si Garling. Although technically nga nasa parehas silang side sa God Valley incident dahil nasa puwersa nga ng Marines itong si Dragon. Sa event naman na to namulat si Dragon. Dito nga niya napagtanto na yung masasama hindi lang nasa side ng mga pirata, bagkos nasa side rin ng world government. Kaya naman itong matchup nga na Dragon versus Garling talagang kaabang-abang. Itong Kuzan versus Kobe nga ang tingin kong may pinakamababang tsansa na match-up sa listahan na to. Pero dahil nga sa event na nangyari sa Hachinosu na nagresulta sa pagkakahuli ni Garp, maaari ngang mangyari itong Kuzan versus Kobe. Kumbaga itong match-up na to magiging future versus present. Itong bagong estudyante ni Garp na si Kobe laban sa dating estudyante niya na si Kuzan. Mabalik nga sa nangyaring event sa Hachinosu, dito nga natin unang nasaksihan yung lakas ni Kobe. At siguro naman agree kayo na grabe yung naging improvements ni Kobe sa moment na to. Yes, di hamak na doble, triple o 10 times pa yung lakas ni Kuzan kesa kay Kobe. Pero hindi naman natin pwedeng hindi pansinin yung grit at eagerness ni Kobe na lumakas pa. Kaya naman para sa akin nga ang magiging pinakamalaking obstacle ni Kobe para mapuntahan niya yung level net
netong si Luffy na pinangakuan niyang tatalunin niya kung malalampasan niya itong si Kuzan. At kapag nangyari nga ito paniguradong makukuha ni Kobe ang respeto ng marami. Itong Shanks versus Shamrock nga undoubtedly na nakatadhana na. Kaya nga Battle for Destiny yung title natin dito. Kaninong destiny ang mananaig? Tadhana ba ng pinalaki ng mga pirata? O tadhana ng pinalaki ng mga celestial dragons? Isang mulat sa katotohanan kung ano ang tunay na nangyayari sa mundo at isang nagmamataas na ang tingin sa mga tao pawang insekto lamang. Isa nga itong matchup na to sa pinaka nakaka-excite makita. Dahil kung itong si Shanks nga sobrang nalalakasan na tayo sa simpleng pinapakita pa lang niya, paano pa itong mas nakakatanda niyang kapatid? I'm sure na once na dumating na itong laban na to mayayanig ang buong One Piece community. Bali kung gusto nyo nga ng mas malalim pa na analysis patungkol sa possible na paglalaban ng magkakambal na to, panoorin nyo nga itong video na to. Dahil tinalakay nga natin itong topic na to. Ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section sa ibaba kung trip nyong panoorin. Yes, tama nga kayo nang nabasa. Luffy at Blackbeard laban kay Im Sama. Sa tingin ko nga mamimirror neto yung nangyari sa God Valley incident. Nung time na nagulantang itong magkakalaban na Rocks Pirates, Roger Pirates at Marine sa pangunguna ni Garp. Dahil nga sa kakaibang aura o lakas ang meron itong si Imu, wala ngang usap-usap napagdesisyonan nga ng tatlong grupo na to na magtulong-tulong para patumbahin si Im Sama. So possible nga na ganito rin ang mangyayari sa final war sa sitwasyon nila Luffy at Blackbeard. Dahil nga sa ang goal ni Blackbeard ang maging hari ng mundo, which is gaya sa tatay niyang si Sebek. Itong si Luffy naman freedom ang nais. Technically nga isa lang ang common goal nila. At ito nga yung patumbahin si Im Sama. Kaya naman mataas nga ang tsansa na magkampihan itong dalawa na to sa final war para talunin si Im Sama. Kumbaga isi-set aside muna nila Blackbeard at Luffy yung grudge nila sa isa't isa gaya ng ginawa nila Garp at Roger para mas makapag-focus sa mas malakas nilang kalaban. At syempre once na mapatumba na si Imu dito na mag-uumpisa itong Blackbeard versus Luffy, ang laban para sa kalayaan. Anyway, ayan na nga yung tingin kong mga match-up na mangyayari base sa nakita natin sa panel na to in chapter 1121. Sang-ayon ba kayo sa mga match-ups na nabanggit ko? Kung hindi at may iba kayong naiisip, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Teka, may nakalimutan ba ako? Oo nga pala, si Buggy. Sa tingin ko nga siya ang magiging hari ng mundo sa pagtatapos ng One Piece. De joke lang. So yun lang. Peace!